Madam, bakit sabi ng oposisyon at komunista pangit daw ang foreign direct investment? Kasi daw papatay lahat ng mga negosyo ng mga Pilipino. Ha? Anong mga negosyong Pinoy ang maapektuhan? Yun daw mga karinderya, sari-sari store, vulcanizing shop, internet cafe, at ano-ano pa. Bakit? Sa tingin mo ba may mga foreign direct investors na magtatayo ng karinderya, sari-sari store, at vulcanizing shops? Aba, ewan ko ba dyan sa mga kontrabulati na yan kung saan nila nakuha yung mga logic na ganyan? Ang totoo nga niyan ay maraming negosyong Pinoy ang magbuboom kung mas bukas ang ating bansa sa foreign direct investments. Sige nga, bigyan mo nga ako ng senaryo. O example ha, kunwari may bagong tayo na factory sa inyong bayan. Tingin mo, paano papasok ang mga ordinaryong Pilipino na namamasukan dito? Aba, edi sasakay sila ng tricycle or jeep, ano? At saan naman sila kakain pag sila ay nagugutom? Siyempre, sa mga budget meal ng karinderya at sari-sari store. Eh yung may mga sariling kotse at motor, paano kung nasiraan sila papasok ng trabaho? For sure, madam, may Pinoy na magtatayo ng vulcanizing shop and mini gas station. O kita mo na, ilang negosyo yung na-generate dahil sa pagpasok ng isang kumpanya. Nalugi ba ang mga negosyanteng Pinoy? Mas dumami nga ang mga customer nila, di ba? Aba, oo nga, no. Isa pa, mas magkakaroon na ng pera ang mga mamamayan. Di ba ang tawag dyan ay buying power? Tama, kaya yung mga negosyo na nakapaligid sa mga factory at kumpanya ay magkakaroon sila ng mas may perang customer. Hindi tulad ngayon, madaming mahilig sa lista-lista. Oy, bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit! Ay, madam, ano bang dapat natin gawin para papasukin ang foreign direct investor sa ating bansa? Simple, kailangan nating baguhin ang ating konstitusyon. Burahin na ang Article 12, Sections 9 to 11. Ano pang laman yan, madam? Diyan nakalagay ang restriction sa mga foreign direct investments. Oh my gosh, dapat burain na yan para dumami ang afam sa ating bansa. Hoy, hindi ha, mga negosyo. Talaga. Wait, bakit takot na takot silang papasukin ang mga FDI? Kung meron bang may maapektuhan sa pagpasok ng FDI, ito ay ang mga mayayamang negosyante at mga oligarchs dahil magkakaroon sila ng kompetisyon sa kanilang mga negosyo. Ay, natitrete ng mga bakla. Dapat hindi ganon. Isa pa, pwede mo maglagay ng mga pamantayan sa mga FDI ang ating mga mambabatas sa pamamagitan ng paggawa ng hiwalay na legislation o batas. Dahil dapat mas flexible tayo sa daloy ng ekonomiya sa mundo. Hindi dapat nilalagay ang mga pamantayan na ito sa ating konstitusyon. Ayun naman pala eh. Ano pa yung mga pinagnangak-ngak na mga kontra? Ay nako, ewan ko nga eh. So ayan, sana naman ay may natutunan kayo. So ano pang inaantay nyo? Like, comment, share, and follow us for more Reform Reform Minute videos.